Kumusta mga tasaliksik? Mula nang muling sumiklab ang pananakop ng Russia sa Ukraine, ang mga bansang kasapi ng North Atlantic Treaty Organization, NATO, ay walang patid sa pagbibigay ng suporta sa Kyiv. Sa kabila ng mga paulit-ulit na pag-atake ng Kremlin, nanatiling matatag ang alyansa sa pagbibigay ng tulong militar, pang-ekonomiya at humanitarian assistance. Subalit sa kabila ng matagal ng kahilingan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na natiling labas ang Ukraine sa formal na alyansa ng NATO, ngayon ang takbo ng kasaysayan ay tila babaligtad. Noong 2 ng Hunyo sa lungsod ng Vilnius, Lithuania, nagsama-sama ang mga pinuno ng 9 na bansa sa ilalim ng Bucharest 9 B9 at mga kinatawan mula sa Northern European states kabilang ang Sweden at Finland. Dumalo rin si NATO Secretary General Mark Rutte, kung saan inilahad niya at ng iba pang lider ang matibay nilang paninindigan. Ang Ukraine ay magiging bahagi ng NATO. Walang pagbawi, walang liko. Isang hindi na mababaligtad na landas ang kanilang ipinangako. Ang mga kalahok sa summit ay kinabibilangan ng mga pinuno ng B9, isang organisasyong nabuo noong taong 2015 sa Bucharest, Romania. Binubuo ito ng Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania at Slovakia. Pawang mga bansang may mahahalagang kasaysayan at geograpikal na koneksyon sa Russia. Nabuo ang B9 bilang tugon sa pag-agaw ng Russia sa Crimea noong 2014, isang kaganapang nagpabago sa paninindigan ng maraming estado hinggil sa seguridad sa silangang bahagi ng Europa. Sa naturang summit, pinagtibay ng mga kasali ang kanilang layunin na isulong ang kooperasyon sa depensa, lalo na sa silangang flank ng NATO. Ito ay isinagawa bilang paghahanda sa paparating na NATO Summit sa The Hague, na nakatakda sa ika-24 hanggang 26 ng Hunyo. Pinangunahan ng mga lider ng Lithuania, Poland at Romania ang pormal na deklarasyon na inilabas pagkatapos ng pagpupulong na naglalaman ng buod ng kanilang mga napagkasunduan. Binanggit sa deklarasyon na ang patuloy na agresyon ng Russia ay isang banta hindi lamang sa Ukraine kundi sa buong Euro-Atlantic region. Sa mga eksaktong salita ng pahayag, "We met today at a pivotal moment when the security environment continues to deteriorate as Russia's war of aggression against Ukraine claims lives, causes civilian suffering, and violates international norms and agreements." Dagdag pa rito, tinukoy nila ang Russia bilang the most significant, long-term, and direct threat to Euro-Atlantic security at iginiit na dapat umangkop ang NATO sa anumang uri ng senaryo na maaaring idulot ng Moscow. Sa konteksto ng seguridad at ekonomiya, nangako ang mga lider ng B9 at Northern European nations na unti-unting itataas ang kani-kanilang defense spending hanggang sa umabot sa minimum na 5% ng kanilang gross domestic product, GDP. Kasama rito ang pamumuhunan sa industriya ng depensa, pagpapabilis ng produksyon ng armas, mas epektibong procurement system, at pagtutulungan sa pananaliksik at paggawa ng mga makabagong teknolohiya. Bukod sa mga deklarasyon, isang napakahalagang mensahe ang nagmula mismo kay NATO Secretary General Mark Rutte. Sa isang tanong kung dapat bang tanggapin ang Ukraine sa NATO bago sumapit ang taong 2030, walang paligoy-ligoy ang sagot niya. There is an irreversible path for Ukraine to come into NATO. Dahil pa kay Rutte, ang lahat ng 32 kaalyadong bansa ay nagkasundo sa pangakong ito, hindi bilang bahagi ng isang pansamantalang kasunduan sa kapayapaan, kundi bilang pangmatagalang layunin ng alyansa. Upang maisakatuparan ito, binanggit niya ang mga aktibong inisyatibo tulad ng pagtatayo ng command center sa Wiesbaden, Germany, at ang Joint Analysis, Training and Evaluation Center, JATEC, sa Poland, na siyang nangangalap at nag-aanalisa ng mga aral mula sa digmaan sa Ukraine. Ang mga hakbanging ito ay patunay na ang NATO ay hindi lamang nagpapahayag kundi kumikilos upang maisakatuparan ang tinatawag nilang Bridge to NATO Membership. Para sa Ukraine,
Isang bansang humaharap sa patuloy na pananalakay. Ang ganitong uri ng pangako ay hindi lamang simbolikong suporta, kundi konkretong hakbang tungo sa kaligtasan at katatagan. At para sa mga bansang tulad ng Poland, Latvia at Estonia, na pawang may kasaysayan ng tensyon sa Russia, ang pagtanggap sa Ukraine sa NATO ay isang hakbang ng kolektibong depensa laban sa lumalawak na impluensya ng Kremlin. Sa kabuuan, ang mga nangyari sa summit sa Vilnius ay hindi simpleng diplomatikong kasunduan. Ito ay isang malinaw na mensahe sa buong mundo. Hindi magpapadaig ang NATO. Hindi ito tatalikod sa pangako nito. At higit sa lahat, ang kinabukasan ng Ukraine ay hindi na tanong ng kung, kundi kailan. Habang palakas ng palakas ang tinig ng NATO ukol sa pagiging bahagi ng Ukraine sa alyansa, nananatiling hindi matitinag ang Kremlin sa kanilang mahigpit na pagtutol. Simula pa noong bago sumiklab ang digmaan noong 2022, malinaw na ang paninindigan ni Russian President Vladimir Putin. Hindi kailanman dapat mapasok ng NATO ang Ukraine. Ayon sa kanya, ito ay banta hindi lamang sa pambansang seguridad ng Russia, kundi sa mismong kaligtasan ng buong kontinente. At sa mga kasalukuyang pahayag na lumalabas mula sa Moscow, mas lalo pang tumitibay ang kanilang paniniwala na ang pagpapalawak ng NATO ay isang aksyon na dapat hadlangan, anuman ang halaga. Muling binalikan ng mga mamamahayag ang talumpati ni Putin noong Pebrero 2022, ilang linggo bago ang pagsalakay. Sa kanyang salita, "Do you understand it or not that if Ukraine joins NATO and attempts to bring Crimea back by military means, the European countries will be automatically pulled into a war conflict with Russia." Aniya, ito'y magiging simula ng malawakang digmaan na hindi na mapipigil pa. Dagdag pa niya, "There will be no winners, and you will be pulled into this conflict against your will." Bagamat puno ng pagbabanta, para sa Kremlin, ito raw ay realidad na dapat harapin ng buong mundo. Habang tumatagal ang kaguluhan, mas lalong lumilinaw ang estratehiyang pampulitika ng Russia. Sa isang pahayag noong Hunyo 2024, inilahad ni Putin ang tinaguriang Concrete Real Peace Proposal. Ayon sa kanya, bukas ang pinto ng Russia sa negosasyon, ngunit may kapalit. Kabilang sa kanyang mga kondisyong inilatag ay ang agarang pag-alis ng mga tropang Ukrainian mula sa Donetsk People's Republic, DPR, Luhansk People's Republic, LPR, Zaporozhye at Kherson regions. Ang mga lugar na ito ay mga teritoryong kinikilala ng Russia bilang bahagi ng kanilang nasasakupan. Matapos ang mga kontrobersyal na referendum na hindi kinilala ng internasyonal na komunidad, hindi lamang hangad ni Putin ang pisikal na pag-urong ng mga tropa, kundi isang malawakang pagbago sa political status ng Ukraine. Idiniin niya, "Our principled position is as follows: the neutral, non-aligned, non-nuclear status of Ukraine, its demilitarization and denazification." Bagamat madalas gamitin ng Kremlin ang salitang denazification upang bigyang katwiran ang kanilang operasyon, hindi ito kinikilala ng mga eksperto at tagamasid bilang lehitimong dahilan, at sa halip ay idinuturing na propaganda upang siraan ang kasalukuyang pamahalaan ng Kyiv. Isang opisyal na Ruso ang nagbigay diin kamakailan, "Putin is ready to make peace but not at any price." Tila ipinahihiwatig nito na handa ang Kremlin sa pag-uusap, ngunit ang presyo ng kapayapaan ay dapat alinsunod sa kanilang dikta, at isa na rito ang pagsasawalang bisa ng plano ng Ukraine na pumasok sa NATO. Hindi pa dito natapos ang mga hinihingi ng Russia. Ayon sa mga ulat mula sa intelligence sources sa Europa, nais ni Putin na magkaroon ng nakasulat na kasunduan mula sa mga pangunahing bansa sa kanluran, kabilang ang Estados Unidos, France at Germany, na hindi na palalawakin pa ang NATO pasilangang bahagi. Isang kasunduan na tahasang magbabawal sa mga bansang tulad ng Ukraine, Georgia, Moldova at Bosnia and Herzegovina sa posibilidad ng pagiging miyembro ng alyansa. Sa mga panayam sa Kremlin spokespersons,
Paulit-ulit na sinasabi na ang layunin ng Russia ay ang pagpapanatili ng balanse sa rehiyon. Ngunit para sa mga kaalyado ng NATO, ito ay walang iba kundi isang forma ng sphere of influence politics na taliwas sa modernong prinsipyo ng soberanya at karapatang magpasya ng bawat bansa kung saan ito nais umanib. Hindi rin tanggap ng Ukraine ang panukalang ito at mas lalong hindi ito pumapasa sa panuntunan ng internasyonal na batas na nagsusulong ng karapatang magdesisyon ng bawat estado sa sarili nitong landas pampulitika at pangmilitar. Ayon kay Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba, Russia wants to freeze Ukraine into neutrality, but we will never allow our children to grow up under the shadow of a hostile power. NATO is not just a military alliance for us, it is a guarantee of freedom. Isang pahayag na pinagtibay din ni President Zelensky sa kanyang pagdalo sa Vilnius Summit. We have waited for years, our people are dying, we will not give up our path to NATO, aniya sa isang closed-door meeting. Bagamat hindi pa formal na tinanggap ang Ukraine bilang miyembro ng NATO, malinaw ang mensahe ng kanluranin, hindi ito tatalikod sa kanilang layunin. Para sa Moscow, ito ay tila isang pagkatalo na hindi matatanggap ng pamahalaan ni Putin. Ang ideya ng isang bansang Ukrainian na bahagi ng isang military alliance na itinuturing na pinakamalakas sa mundo ay hindi lamang pagkabigo sa estratehiya, kundi isang historikal na kabiguan sa paningin ng liderato ng Russia. If Ukraine joins NATO, then the very reason for our struggle would collapse. Ayon sa isang anonymous Kremlin advisor na nakausap ng media sa Moscow, it would be a reversal of everything we fought for. Gunit sa kabila ng mga pananakot at kondisyon, nananatili ang katotohanang unti-unting bumubuo ang NATO ng konkretong tulay patungo sa membership ng Ukraine. At habang pinipilit ng Russia na ipasok sa anumang peace deal ang kanilang ultimatum na no NATO for Ukraine, malinaw naman sa posisyon ng Western allies na ang kanilang pangako ay hindi lamang panandalian. Ito ay isang estratehikong desisyon na walang balikan. Habang patuloy ang pagkakasa ng mga diplomatic statements ng NATO ukol sa kinabukasan ng Ukraine bilang kasapi ng alyansa, lalong tumitibay ang pangunawa ng maraming analysts na ito ay hindi lamang isang simbolikong hakbang. Bagkus, ito ay isang estratehikong paglalapit sa kolektibong seguridad na hindi lamang makikinabang ang Ukraine, kundi pati na rin ang buong rehiyong Euro-Atlantic. Sa usapin ng depensa, ekonomiya at internasyonal na relasyon, ang posibleng pagpasok ng Ukraine sa NATO ay magdadala ng mga pagbabagong maaring ikabigla ng Kremlin. Pinakamahalaga sa mga benepisyo na maaring makamit ng Ukraine ang tinatawag na Article 5 ng NATO. Ang probisyong ito na nakasaad sa North Atlantic Treaty mismo ay nagsasaad na an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all. Ibig sabihin, kung ang isang miyembro ng NATO ay salakayin, ang buong alyansa ay tuturing ito bilang isang pag-atake sa kanilang lahat at sama-samang tutugon sa anumang paraang itinuturing nilang kinakailangan. That's the ultimate shield, pahayag ni Lithuanian President Gitanas Nausėda. Had Ukraine been part of NATO in 2022, the invasion would have been a declaration of war against all of us. Sa bagsasaalang-alang sa hypothetical na senaryo na miyembro na ng NATO ang Ukraine noong Pebrero 2022, ang pagsalakay ng Russia ay agad na naging sanhi ng kolektibong retaliation mula sa Estados Unidos, United Kingdom, France, Germany at iba pang kaalyado. At ayon sa mga eksperto sa depensa, maaaring ito na sana ang nagbunsod ng isang digmaang pandaigdig o kaya'y tuluyang pumigil sa anumang agresyon mula sa panig ng Moscow. Russia wouldn't have dared. Ayon kay General Thomas Engström ng Swedish Armed Forces, they know what NATO can do. Sa larangan ng militar, hindi mapasusubalian ang kalamangan ng NATO. Mayroon itong higit sa 3 milyon at 400,000 active duty soldiers, kumpara sa halos 1.5 milyon ng Russia.
Sa himpapawid, mahigit 22,000 sasakyang panghimpapawid ang maaaring gamitin ng NATO, kabilang ang pinakamabilis at pinakateknolohikal na fighter jets ng US Air Force, samantalang may halos 4,300 aircraft lamang ang Russia. Sa dagat, higit 1,000 barkong pandigma ang nakahanda sa panig ng NATO, kabilang ang 16 na aircraft carriers. Sa panig ng Russia, iisa lamang ang kanilang aircraft carrier at wala ni isang destroyer na maihahambing sa mga klase ng NATO Naval Force. Sa lupa, bagaman kilala ang Russia sa dami ng tangke, mas marami pa rin ang kabuuang bilang ng NATO. Higit 11,000 battle tanks at libu-libong armored vehicles mula sa iba't ibang estado. Ang lakas ng NATO ay hindi lamang sa numero, paliwanag ni Colonel Adrian Duda ng Polish Defense Forces. Ito'y nasa pagsasanib ng karunungan, karanasan at teknolohiya mula sa 32 bansang may isang layunin. Sa pagkakasa ng mga joint trainings, intelligence sharing at cooperative strategies, mas lumalakas ang kakayahan ng NATO na magsagawa ng mabilisang aksyon kahit sa pinakamabigat na senaryo. Ngunit hindi lamang militar ang pinag-uusapan sa posibleng pagpasok ng Ukraine sa alyansa. Ayon sa Ukrainian Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration, Olga Stefanishina, this is about economic confidence as well. The world does business with countries they can trust, and NATO membership signals reliability. Ang pagiging bahagi ng NATO ay magdadala ng mas matatag na imahe ng Ukraine bilang trading partner. Ibig sabihin, tataas ang posibilidad ng mga dayuhang pamumuhunan, mas dadami ang bilateral trade agreements at makakaakit ito ng mga investor na dating takot sa panganib ng digmaan. Sa ilalim ng NATO standards, inaasahan ding tataas ang defense spending ng Ukraine, ngunit kapalit nito ay modernisasyon ng kanilang military infrastructure. Mula sa mga armas, pasilidad hanggang sa estratehikong teknolohiya, inaasahang magkakaroon ng modernong pagbabago sa sandatahang lakas ng Ukraine. Magkakaroon din sila ng access sa NATO Research and Development Networks na makatatulong sa pagpapalakas ng kanilang indigenous defense industry. Joining NATO doesn't mean surrendering our sovereignty, pahayag ni Zelensky sa isang pulong sa Brussels noong nakaraang taon. It means strengthening it through solidarity. Sa kanyang pananaw, ang pagiging miyembro ng NATO ay magbibigay ng dagdag na proteksyon para sa kanyang mga kababayan at magbubukas ng pinto sa mas malawak pang diplomatikong oportunidad. Tila sinasabi niya na ang kinabukasan ng Ukraine ay hindi dapat maging tagapagdala ng banta, kundi tagapagdala ng katatagan. Hindi rin malalayong ang pagiging miyembro ng NATO ay magsilbing hakbang patungo sa mas malalim na integrasyon sa European Union. Sa mga nakaraang taon, ang maraming bansang naging kasapi ng NATO ay kalaunan ring naging bahagi ng EU, gaya ng Poland, Romania at Czech Republic. Ayon kay EU Commission Vice President Valdis Dombrovskis, NATO membership helps solidify democratic institutions and governance, which aligns with the values of the European Union. Sa huli, malinaw na ang pagsali ng Ukraine sa NATO ay higit pa sa pagiging bahagi ng isang military alliance. Isa ito hakbang patungo sa bagong yugto ng kasarinlan, kaunlaran at matatag na kinabukasan. At habang patuloy na tinututulan ito ng Russia, ang desisyon ay hindi na lamang nasa kamay ng Moscow. Ito'y nasa kamay ng mga mamamayang Ukrainian at sa mga bansang nagnanais ng isang mundo kung saan ang bawat isa ay may karapatang pumili ng kanyang kinabukasan.